Mapagpalang araw mga kalakbay. Panibagong kwento po tayo ngayon na pinamagatang Leo El Kidlat, Laban sa Bangkilan. Simulan na kaagad natin ang kwento. Pag nakakarinig tayo ng salitang aswang, ang una agad na pumapasok sa ating mga isipan ay isang nakatatakot na nilalang. Ang sabi pa nila, kung may aswang daw ay tumakbo ka na. Dahil sa oras na maabutan ka raw nito, ay tiyak nakakainin daw nito ang mga lamang loob mo. Pero paano kung malaman mo na yung aswang pala na nakaengkwentro mo ay isang kakilala mo? At hindi lang basta kakilala, kundi kilalang kilala. Halina at alamin sa kwentong karanasan ko kung sino ang aswang at kung ano ang mangyayari. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at pati na rin sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Sa pangalang Leo na lang ninyo ako tawagin. 67 years old na ako sa kasalukuyan at nag-migrate na rito sa Canada kasama ang aking asawang si Maria. May 3 anak kami, isang lalaki at 2 babae. Lubos akong nagpapasalamat dahil napili ninyo ang aking kwento upang maitampok sa inyong channel. 27 years old pa lang ako noon nang mangyari ang ikukwento ko sa inyo. Dahil sa katigasan ng ulo ko at kapusukan na rin, ay maaga akong nagkaroon ng pamilya. Hindi naging madali ang buhay may asawa. Naroon ang hindi pagkakaunawaan at tampuhan. Madalas na pinoproblema naming mag-asawa ay ang pinansyal na pangangailangan. At dahil mga bata pa nga kami at walang masyadong alam sa buhay, ay hindi naging madali sa amin ang mga dumarating na suliranin. Pero sa tulong at gabay ng aming mga magulang ay nakakayanan naman namin ang lahat ng iyon. Sabado ng hapon, nang ayain ako ng matalik kong kaibigang si Joey na mag-inom sa isang katrabaho naming si Nardo sa kabilang bayan. Huwag na raw akong tumanggil dahil kaarawan naman daw ng anak ni Nardo. Pero ang sabi ko ay saglit lang ako dahil buntis ang aking asawa. Pumayag naman siya sa akin. Pagkarating namin doon ay saktong nagiinuman na ang mga naunang mga katrabaho namin na pumunta roon. Kumain na muna kami ni Joey saglit at saka pagkatapos ay inaya na nila kaming mag-inuman. Hindi na kami nakatanggi pa at napaupo na lang din sa harap ng lamesa. At isa pa ay iyon din naman ang ipinunta namin doon, ang tumagay. Mga 1 oras na kami noong nag-iinuman nang may dumarating na isang babae sa birthday. May itsura siya, kaya pinagtitinginan siya ng mga kalalakihan doon. At nasa tansya ko ay edad 18 pataas na siya. Pinakilala naman kaagad sa amin ni Nardo kung sino ang babaeng iyon. Kakilala daw iyon ng misis niya. Saling daw ang pangalan ng babae at sa kabilang bayan lang ito nakatira. Sumali siya sa inuman namin kahit na puro kami lalaki. Nagulat pa nga ako noon nang mas pinili niyang tumabi kay Joey. Dito na ako uupo sa tabi mo, kuya, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako sumusuka pag nalalasing ako. Baka may boyfriend ka na at makita tayo. Masuntok pa ako. Boyfriend? Wala akong boyfriend, no? Ang totoo nga niyan ay naghahanap ako ng boyfriend pwede ka pa. Naghiyawan ang lahat ng katrabaho namin doon na tila kinikilig pa sa tagpong iyon sa pagitan ni Joey at ng babaeng si Saling. Hanggang sa itukso na nga namin si Joey sa babae. At halata namang gustong gusto iyon ni Joey. Sa gandang mong yan, wala kang boyfriend? Sagot naman ni Joey, sabay abot ng basong may lamang lambanog. Halatang kinikilig naman itong kaibigan ko. Sa totoo lang, ay maganda talaga si Saling. Kaya siguradong namumula itong si Joey. Required ba na pag maganda ka, may boyfriend ka dapat? Naku, pumipili rin ako, no?
At ikaw raw ang napili, tol. Sabi ko na siyang ikinaingay muli namin sa lamesa. Ang sabi pa ng ibang mga katrabaho namin ay ligawan na raw ito ni Joey at baka maunahan pa siya. Total ay pareho naman silang mga single. Ilang ikot din ang baso noon hanggang sa may pahipo-hipo nang nagaganap sa pagitan ni Joey at Saling. Kapwa may tama na rin kasi sila ng lambanog. Nakikita ko naman na gusto rin iyon ni Saling. May paakbay-akbay pa nga noong ginagawa si Joey sa kanya at hindi ito nagrereklamo. Kaya panatag ang loob kong hindi madidimanda ang kaibigan ko. Mga ilang minuto pa nga ay nagpaalam na akong umuwi. Gumagabi na rin kasi at walang kasama ang asawa ko sa bahay. Hinayaan ko na lamang si Joey na makipag-inuman doon kasama ang babae. Ayaw kong masayang ang pagkakataon na baka magka-girlfriend na siya. Paano? Mauna na ako sa inyo ah. Naghihintay kasi yung buntis kong asawa sa bahay. Saling, ingatan mo itong kaibigan ko ah. Ikaw nang bahala rito kapag nalasing. Nginitian naman niya iyong biro ko. Para siyang isang bihasang manginginom dahil mukhang hindi pa ito nakararamdam ng pagkalasing. Samantalang ako ay parang naduduling na sa katatagay ng lambanog na iyon. Pagkarating ko ng bahay ay naabutan ko si Maria na naghahanda ng hapunan namin. Bakit ngayon ka lang? Alas 6 na. Di ba alas 4:30 ang uwian mo? Bungad niya sa akin habang tinatanggal niya ang bag ko sa likod ko. Naawa kasi ako doon sa birthday ng anak ng katrabaho namin. Hindi na ako nakatanggi. Hindi na rin tumagal ang usapan namin tungkol doon. Naiintindihan naman niya kung bakit napadaan ako roon. At kahit busog ako, ay umupo na lang ako sa harap ng lamesa para saluhan siyang maghapunan. Kinabukasan ay hindi pumasok si Joey. Kaya iniisip ko na lang din na baka nag-hangover ito dahil sa inuman kagabi. Tinanong ko rin ang mga kasamahan namin kagabi sa inuman at ang sabi nila ay naiwan daw si Joey kasama ang babaeng si Saling. Kaya napangiti na lang ako dahil mukhang nakajackpot na naman ang kaibigan ko. Pero lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin pumapasok si Joey, kaya pinuntahan ko na siya sa kanilang bahay. At doon ko nalaman na may sakit pala ito. Kaya pala wala ka ng ilang araw. May sakit ka pala pre. Simula noong uminom tayo doon sa birthday ng anak ni paring Nardo, sumama na yung pakiramdam ko. Baka nasubrahan ka sa inom pre. Nga pala, anong balita doon sa babaeng si Saling? Ano, dadali mo ba? Umiwas siya ng tingin sa akin at saka itinuon sa kisame ng kwarto niya ang kanyang paningin. Mga ilang segundo rin niya akong hindi sinagot. Yun nga ang problema pre. Hindi ko alam ang nangyari pagkatapos nun. Hindi ko na lang pinilit sa kanyang ipaalala iyon dahil alam kong makasasama iyon sa kanya. Hindi na rin ako tumagal sa kanila dahil dumidilim na rin naman. At habang naglalakad ako sa daan, may isang babaeng matanda akong nakitang hinihingal habang papalapit sa akin. Oh, Lola, bakit ka tumatakbo at parang hinahabol ka? Kunin mo itong maliit na kahon. Gamitin mo ito sa mabuti. Mabilis siyang tumakbo noong matapos kong tanggapin ang kahon na iyon. Hindi man lang ako nakapagsalita dahil parang nagmamadali siyang umalis. Naguguluhan pa rin ako sa ikinilos ng matandang iyon. Dumaan ang ilang linggo. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi nang gisingin ako ni Maria. Leo, mahal? Irritabling saad nito na may kasama pang kamot sa ulo. Oh, bakit? Maiksing tugon ko habang hinahagod ang dalawang mata ko. Hindi ako makatulog. Sobrang init. Tapos masakit yung tiyan ko eh. Anong mainit? Ang lamig-lamig nga eh. Malamig naman talaga ang gabing iyon. Pero ganoon na lang ang pagkagulat ko nang makita ko si Maria na naliligo sa sariling pawis.
Tapos panay pa ang sabi niya na may naririnig siya sa bubungan ng aming bahay. Kaya agad akong napabalikwas ng bangon, sabay kuha ng tansong itak sa ilalim ng unan ko. Sinyalis kasi iyon na may aswang na umaaligid sa paligid. Iyon ang sabi-sabi ng mga matatanda sa amin noon. Ingatan ko raw ang asawa kong buntis dahil maraming magkaka-interes dito. Iyon din ang dahilan kung bakit lagi kong itinatabi yung tansong itak ko. Sandali lang, Maria, sisilipin ko lang. Mukhang tama ka na may kung sinong nilalang sa bubungan natin. Agad akong napasilip sa bintana at noong wala akong ibang makita bukod sa maliwanag na bilog na buwan, ay nagpasya akong lumabas. Pagkarating ko pa lang sa pintuan ay maririnig ko na ang tunog ng parang isang manok na inahin na tinatawag ang kanyang mga sisiyo. Nagpapatunay lang na aswang nga ang nasa labas namin. Pero bilang isang asawa at ama ay buong tapang kong sinuyod ang paligid namin habang hawak-hawak ang tansong itak ko. Pistikang aswang ka! Balak mo pang aswangin ang asawa at anak ko! Hindi ako papayag! At habang tinitingala ko ang bubungan namin ay bigla ko namang narinig ang sigaw ni Maria sa loob ng bahay. Kaya agad-agad na rin akong tumakbo pabalik sa kanya. Pagkarating ko roon ay naabutan kong butas na ang bubong namin at may nakapatong na aswang sa kanya habang sinasakal siya. Kaya agad ko siyang inundayan ng taga ng hawak kong itak at noong tinamaan ko siya sa likod ay umalingaw-ngaw naman ang sigaw nito na para bang isang baboy na kinakatay. Hinahayaan ko siya sa isang gilid at mas pinagtuunan ng pansin ng aking asawa na nooy takot na takot. Mabuti na lang noon ay wala siyang anumang sugat na natamo mula sa aswang. Noong masigurado kong ayos lang si Maria ay muli kong hinarap ang aswang. Pero laking gulat ko nang makita ko ang mukha ng aswang na nasa harapan ko. At doon ay halos matulala ako. Pre! Joey! Gulat na gulat kong tanong at nagkatinginan kaming dalawa. Bakas ko sa mga mata niya ang pagkatakam niya sa mga laman namin. Tumutulo ang malapot na laway nito at saka nanilisik ang dalawang mata. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kaibigan ko, pero isa lang ang sigurado ako, wala siya sa kanyang katinuan. Ilang sandali pa'y sinugod niya ako, pero mabilis akong nakaiwas sa kanya. Kahit may pagkakataon ako noong tagain siya, ay hindi ko pa rin ginawa. Kaibigan ko kasi si Joey at marami siyang naitulong sa akin. Halos mangiyak-ngiyak na ako noon habang iniiwasan ang mga pagsugod ni Joey sa akin. Pero noong muli niyang pagbalingan si Maria, ay napilitan na akong tagain uli siya. Tinamaan siya sa bahaging braso na siyang ikinatahan niya. Napahiga na lang siya sa sahig dahil na rin sa mga sugat na natamo niya mula sa akin. Nakita ko na lang ang unti-unting pagbalik niya sa normal na tao. Sinikap niyang tumayo at saka nagsalita sa akin. Hindi raw niya iyon ginusto. At ang sabi pa niya ay hindi niya makontrol ang sarili na maghanap ng mga pagkain na inaasam ng kanyang sikmura. Nagkataon lang din daw noong gumuwi siya sa bahay ay may naamoy siyang kakaibang mabangong bagay at iyon daw ay yung sanggol sa sinapupunan ni Maria. Pero naguguluhan pa rin ako kung bakit naging ganoon ang kaibigan ko. Matagal ko na kasing kakilala si Joey at hindi siya ganoon. Pareho kasi kaming normal na mga bata na lumaki ng sabay. Pero noong sagutin niya ang katanungan kong iyon ay labis akong nagulantang. Yung babae raw na kainuman naming kila Nardo noong birthday ng anak nito ang may gawa noon sa kanya. Noong matapos daw ang inumang iyon ay sumama siya sa babaeng iyon. Dahil sa kalasingan ay hindi na niya alam ang mga nangyayari. Pero isa lang ang tinitiyak niya, na ang babaeng si Saling lang daw ang gumawa noon sa kanya. May pinainom daw na langis si Saling sa kanya na akala niya nooy isang alak. Pero dahil malasa naman iyon ay nilunok na lang niya iyon. At pagkatapos noon ay hindi na niya alam ang sumunod na nangyari.
Yanggaw. Niyanggaw ka, Joey. Napalingon na lang ako sa sinabing iyon ni Maria, sapagkat isang mataas na uring aswang daw ang kinabibilangan ni Saling na kung tawagin ay mga lahing bangkilan. Madalas ay mga magagandang dalaga sila na nagpapanggap na isang normal na mga tao upang libreng makipaghalubilo sa mga tao. Kaya raw nilang maging baboy ramo, isang aso, ibon, at kung ano-ano pang mga hayop. At ang mas matindi pa roon ay kaya nilang gawing aswang ang isang normal na tao. Nakiusap noon si Joey sa akin na hayaan na lang siyang makaalis at sisikapin niyang lumayo sa lugar namin upang hindi na doon makapangperwisyo. Labis akong nalungkot at nasasaktan para sa kaibigan ko. Alam kong hindi niya yun ginusto, kaya dahil doon ay hinayaan ko siyang makaalis ng matiwasay. At bago siya tumakbo paalis ay nilingon pa niya ako. At kitang-kita ko sa dalawang mata niya ang namumuong luha. Kaya napabulong na lang ako sa aking sarili ng paalam kaibigan ko. Maging malaya ka sana sa gusto mo at kung saan ka man dalhin ng mga paa mo, naway mahanap mo ang tunay na kagalakan mo kahit ito'y isang kasalanan. Sa tuwing kakalam ang iyong sikmura, ligtas ka sanang makakauwi sa iyong mahanap na tirahan. Alam kong maling suportahan ka, pero bilang isang matalik na kaibigan mo, ito lang ang alam kong paraan upang ipabatid sa iyo na hanggang sa huli naririto ako. Buong gabing iyon ay hindi kami nakatulog ni Maria. Umiiyak ako sa sinapit ng matalik kong kaibigan. At sa kabilang banda ay may galit din akong nararamdaman kay Saling at gusto kong ipagiganti si Joey. Lintik na Saling yun. Magbabayad siya sa ginawa niya sa kaibigan ko. Wala kang laban sa kanya, Leo. Mapapahamak ka lang kung haharapin mo siya. At saka, sigurado ako na hindi siya nag-iisa. Mataas na uri siya ng aswang. Hindi basta-basta ang lahing pinanggalingan niya. Napabuntong hininga na lang ako dahil tama ang sinasabi ni Maria. Wala akong laban sa mga kagaya niya. Pero hindi ko lang talaga mapigilang magalit at manggigil sa babaeng iyon. Sumapit ang ilang buwan, wala na akong balita pa kay Joey. Ang sabi ng mga magulang niya ay hindi na raw ito umuwi sa kanila. Nakapaskil na rin ang mukha niya sa bawat kanto ng baryo namin, pero walang makapagtuturo kung saan ang kaibigan ko. At noong panahong yon ay nanganak na si Maria, isang lalaking malusog at palatawa. Isang araw, linggo noon habang naglilinis ako ng bahay, noong buksan ko ang maliit na kabinet namin, ay nakita ko roon ang kahon na ibinigay sa akin dati ng matanda sa daan. Binitawan ko ang walis tambong hawak ko at saka marahang dinampot ang kahon na yon. Muntik na kitang makalimutan na inilagay pala kita rito noong umuwi ako ng gabing yon. Agaran kong binuksan iyon upang malaman ko kung ano ang laman noon. Kasing laki lang iyon ang kahon ng isang pares ng sapatos. At nang matapos kong mabuksan iyon, ay isang kulay pulang tilang nakatupi roon ang una kong nakita. Ano kaya ito? Tingnan ko nga, parang lumang gamit ito ha. Bumungad sa akin noon ang kulay itim na parang uling na pahaba at patulis ito. Tapos may isang punyal na kasama. May isang kapirasong papel naman akong nakita roon. May mga Latin na mga litrang nakasulat doon at may Tagalog din naman kaya naiintindihan ko iyon. Ang mga nakasaad doon ay tungkol sa kulay uling na hugis pangil. Isang mutya raw iyon na dapat pag-ingatan na kung tawagin ay mutya ng kidlat. Minsan ang tawag daw nila dito ay pangil ng kidlat. May kasama pa itong punyal at galing pa sa maalamat na antingero na may basbas ng 10 dakilang albularyo. Kaya ka nitong protektahan laban sa mga masasamang nilalang at kahit mababangis na hayop sa gubat, maging mga engkanto o anumang uri ng mga aswang, ay walang laban sa iyo kapag taglay mo ang mutya na iyon. Sapagkat ang mutya ay nagtataglay ng isang pambihirang lakas
bibigyan ka nito ng katawang matibay, liksi at talino. Aba, ayos to ah. Paano kaya ito gamitin? Dinampot ko ang mutya na iyon at nagitla ako nung may enerhiyang lumabas doon at pumasok naman ito sa aking katawan. Pakiramdam ko ay nakuryente ako ng ilang segundo. Mabuti na lang nakahawak ako sa haligi ng bahay namin kaya hindi ako natumba. Nagulat pa nga noon si Maria sa nangyari. Marami pang nakasulat doon tungkol sa mutya. May ideya rin naman ako tungkol sa mga mutya dahil sa mga kwento ng aking lolo noong mga bata pa kami ng mga pinsan ko. Kumuha ako ng makapal na sinulid at ikinabit ang mutya na iyon para gawing kwintas. Agad kong tiningnan ang sarili ko sa salamin. Aba, bagay to sa akin ah. Ang angas tingnan. At simula noong araw na yon ay hindi ko na inaalis sa liig ko ang kwintas na yon. Isang araw, ginabi ako nang uwi dahil galing sa trabaho. Naglalakad ako noon sa may kalsada. Dahil sa probinsya ang lugar namin, wala nang taong naglalakad sa kalsada sa mga ganoong oras. Pagkarating ko sa madilim na bahagi, ay nakaramdam ako na parang may tumitingin sa akin. Kaya binilisan ko na lamang ang aking paglalakad. Maya-maya pa, ay may mga yapak na akong naririnig sa likuran ko. Pabilis ng pabilis ito na animoy hinahabol ako. Hanggang sa may humawak ng balikat ko at nagdeklarang wag daw akong gagalaw dahil hold up daw iyon. Mabilis akong tumigil sabay taas ng dalawang kamay ko. Nako, wrong timing po kayo. Wala ka pong makukuha sa akin. Wala pa yung sweldo namin. Tingnan mo oh, naglalakad lang ako dahil nagtitipid. Hindi siya nakinig sa akin at agad akong kinapkapan. Ramdam ko ring ang patalim niyang nakatutok sa tagiliran ko. Isang maling galaw ko lang ay talagang magkakaroon ng gripo yung gilid ko. Kinuha niya ang wallet ko na may laman iyong 500 piso. Allowance ko na lang yan eh. Maawa ka naman. Huwag mo nang kunin. Sa dinami-raming pwedeng huldapin, ako pa talagang isang kahig isang tuka ang napili mo. Ngunit hindi pa rin niya ako pinapansin. Bagkus pinagtuunan niya ng pansin ang wallet ko. Kaya noong makahanap ako ng pagkakataon, ay tinangka kong agawin ang patalim niya. Pero agad niya akong napansin, kaya sumablay ako. Agad niya akong inundayan ng saksak at naramdaman ko naman ang pagtama ng patalim sa tiyan ko. Noong makita niyang napuruhan ako, ay mabilis siyang tumakbo paalis dala ang wallet ko. Teka! Nasaksak ako! Tulong! Tulong! Sinaksak ako! Hawak-hawak ko lang noon ang parte ng katawan ko kung saan ako sinaksak. Pero ilang segundo na ang nakalipas ay napansin kong walang dugong lumalabas doon. Teka, ano to? Bakit walang dugong lumalabas? At noong itinaas ko ang aking damit at tingnan ito, ay laking gulat ko nang wala akong makitang sugat doon. Kaya napatulala ako at agad na nagtaka. Paanong nangyari iyon na wala akong sugat? Samantalang naramdaman ko ang pagtama ng patalim sa aking tiyan. Iyon ang mga katanungan sa isip ko ng mga oras na iyon. Pero mabilis din namang nasagot iyon nang mapansin ko ang kwintas na suot ko. Kaya agad ko iyong hinawakan. Dahil ba sa'yo, kaya hindi ako tinabla ng saksak? Totoo nga ang lahat ang nakasaad sa kapirasong papel na iyon. Pagkatapos noon, umuwi ako sa bahay na malungkot dahil natangay ang perang dapat baon ko pa ng ilang araw. Pero sa kabilang banda, naroon ang pananabik na may kasamang tuwa dahil sa mutyang suot ko. At noong gabing yon, ay sinubukan ko pa ang iilang kakayahan ng mutya. Noong una, ay inakyat ko ang bubong namin at saka tumalon, pero hindi ako nakaramdam ng anumang klaseng sakit. Kaya umakyat ako sa mas mataas pa. Pambihira ka naman, Leo. Gabing-gabi na umaakyat ka pa sa niyog. Buwaba ka nga riyan. Bukas ka na manguha ng buko. Gising ka pa pala, Maria. Hindi ako mangunguha ng buko. Susubukan ko lang kung hindi ako mamamatay pag tumalon ako. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sa taas niyan, tiyak na pati buto mo ay madudurog. Hindi yan.
Maniwala ka, Maria. Abangan mo na lang ako dyan sa ibaba. I love you. Tatalo na ako. Hoy, Leo, huwag kang magbiro ng ganyan. Diyos ko. Hindi ko na narinig pa ang mga sinasabi ni Maria dahil tumalon na ako sa pinakamataas na niyog sa likod bahay namin. At noong bumagsak ako, ay malakas ang lagapak ko sa lupa. Naramdaman ko naman ang mabilis na pagtakbo palapit ni Maria sa akin. Dala pa niyang anak namin. Leo, asawa ko. Buhay ka pa ba? Sa tono ni Maria ay labis siyang nag-aalala. Agad niyang niyog-yog ang katawan ko na nakadapa sa lupa. At noong gumalaw ako ay laking gulat niya. Buhay na buhay ako, Maria. Sabi ko naman sa iyo walang mangyayari sa akin. Pambihira ka naman, Leo. Tumayo ka nga dyan. Pero teka, paano nangyari yun? Mamaya ko nasasabihin sa iyo, Maria. Tsaka umaambon, mahal. Bakit mo pa nilalabas si Bibi? Bumalik na nga tayo sa loob ng bahay natin. Ikinuwento ko kay Maria ang lahat ng nangyari at sinabi ko rin sa kanya ang tungkol sa mutya. Namangha siya kasi hindi na siya bago sa mga ganoong bagay. Ang lolo kasi niya ay dating magaling na albularyo sa kanilang baryo. Madalas niyang nakikita ang lolo niyang manggagamot at mayroon din daw itong mutya. Ang kaso nga lang, pinatay raw ito ng isang lahi ng mga aswang noong hindi niya suot ang mutya. At dahil nga roon ay nabaliw daw ang lola nito. Umalis daw ito sa bahay nila at hindi na bumalik pa. Dala pa nito ang maliit na kahon at doon nga nakalagay ang mutya ng kanyang lolo. Siya nga pala, Maria. Bala kong ipagiganti si Joey. Ano? Nahihibang ka na ba, Leo? Hindi ordinaryong aswang ang kakalabanin mo. Ano pang silbi ng mutyang ito kung hindi ko mapagiganti si Joey? Kahit maubos mo pang mapatay ang mga aswang na yun, wala nang magbabago. Hindi na babalik sa normal ang kaibigan mo. Alam ko, Maria, alam ko. Pero sa pamamagitan nun, mapapawi ang sakit na nararamdaman ko. Pansariling desisyon? Alalahanin mo, may anak ka na. Huwag mong laruin ang buhay mo, Leo. Ayaw kong mawalan ng ama ang anak ko. Hindi mo ko naiintindihan, Maria. Ako ang hindi mo naiintindihan, Leo. Kung susundin mo yung gusto mo, ay wala na akong magagawa. Baka nga isang araw, mababalitaan ko na lang sa mga kabaryo natin na natagpuan ang katawan mong warak at wala nang lamang loob sa isang bakanting lote. Lumayas siya sa harapan ko at saka tinungo ang kwarto namin. Pumasok siya roon at inilagay sa kuna ang aming anak. Alam kong sa mga oras na yon ay masama ang loob niya sa akin. Napahilamos na lang ako ng kamay ko, sabay buntong hininga. Hindi ko alam ang gagawin ko noong gabing yon, kaya lumabas muna ako ng bahay namin at saka nagpahupa ng tensyon. Umupo ako sa labas ng pintuan namin at saka tinanaw ang bilog na buwan. Si Raulong matandang yun Bakit niya pa kasi iniwan sa akin itong mutya kung hindi ko naman pala magagamit sa mga aswang? Isang araw, habang papasok ako sa trabaho, isang pamilyar na babae ang nakita ko malapit sa lubak-lubak na daan papunta sa bahay ng katrabaho kong si Nardo. Naglalakad ito papasok sa isang kakahuyan. Ilang segundo ko rin siyang tiningnan bago ko siya nakilala. Saling? Si Saling yun Mabilis akong tumawid at saka hinabol si Saling na nooy nakapasok na sa masukal na kakahuyan. Pero noong nasa bungad na ako ng gubat ay hindi ko na siya makita. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad hanggang sa mapasok ko na ng tuluyan ang gubat. Ilang minuto na rin ako noong naglalakad, ngunit hindi ko pa rin makita si Saling. Hanggang sa matanaw ng dalawang mata ko si Saling sa hindi kalayuan. Muli ko siyang sinundan at pagdating ko roon sa malaking puno ay hindi ko na naman siya ulit makita. Animal na babaeng yon, nawala ulit.
Alam ko na alam niyang sinusundan ko siya. Malayo-layo na rin ang nilakad ko, kaya nag-aalangan na akong bumalik. Sinikap kong hanapin muli siya sa buong paligid, pero bigo pa rin ako. Kaya naglakad na lang ako ng marahan at saka lumilingalinga sa paligid ko. Isang kubo noon ang nakita ko at may isang matandang babae akong nakita sa bakuran ng kubo. Abala ito sa pagsisiga at may hawak pa itong walis tingting. Tutal, nandito na rin lang ako, wala nang atrasan. Lumapit pa ako ng bahagya sa kubo at saka nagtanong sa matandang babae. Ang sabi ko, kung may napansin ba siyang dalagang babae na dumaan dito. Pero sinagot niya ako na wala raw siyang napapansin. At kung bakit daw nandoon ako sa lugar na yon, hindi ko ba raw alam na delikado ang gubat na pinasok ko. Inahanap ko kasi yung babae, nanay. Habang sinusundan ko siya kanina, bigla na lang nawala. Ang sabi niya sa akin, mabuti pa raw na umalis na lamang ako dahil hindi ko raw alam yung pinapasok kong lugar. Doon ako kinakabahan dahil kanina pa matalim ang tingin niya sa akin. Maya-maya pa ay isang dalaga ang lumabas sa maliit na pinto ng kubo at sisaling iyon. Ako ba ang hinahanap mo, Leo? Mabuti at alam mo pa ang pangalan ko. Kumusta ka? Hay nako, huwag na nga tayong magpaligoy-ligoy. Anong kailangan mo sa akin? At bakit mo ako sinusundan? Naglakad pa siya papalapit sa akin at saka nilagpasan ng matanda. Halos isang dipa na lang noon ang pagitan namin sa isa't isa. Nandito ako para ipaghiganti ang kaibigan ko sa'yo. Magbabayad ka, Saling. Ipaghiganti? Bakit mo pa siya ipaghihiganti kung nasa maayos naman siyang kalagayan? Nasa maayos na kalagayan? Nanlaki ang dalawang mata ko noon nang biglang may lumabas na lalaki sa pintuan ng kubo. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko sa mga oras na yon nang makita ko si Joey. Joey! Tol! Napatakbo ako sa kanya sabay yakap ng mahigpit. Ngunit tahimik lang siya at parang hindi man lang niya ako kilala. Kaya napabitaw ako sa kanya at nakita ko ang mukha niyang walang emosyon. Hindi na siya ang dating Joey na kaibigan mo, Leo. Ano? Aswang na siya at kauri na siya namin. Hindi ka na makakaalis dito ng buhay, Leo. Tol, kausapin mo ko. Hindi ka aswang. Sabihin mo sa akin, Tol. Hinawakan ko ang dalawang balikat niya at saka niyuyugyog. Nagulat ako noong hawakan niyang magkabila ang kamay ko at saka tinanggal sa balikat niya. Tama si Saling, isa na akong ganap na aswang. Umalis ka na bago pa kita lapain. Napaatras ako sa kanya habang takang-taka pa rin kung bakit siya nandirito sa bahay ni Saling. Ibang-iba na nga siya. Malaki na ang pinagbago niya noong huli naming magsama. Namumula ang mga mata niya habang nanilisik ito. Kakaiba rin ang aura na bumabalot sa kanya. Ano pa ang hinihintay mo, Joey? Tapusin mo na siya. Hayaan na lang natin siyang makalabas. Mukhang aalis din naman siya eh. Pero ang sabi ni Saling ay hindi na rin nila ako pwedeng hayaang makalabas ng buhay sa gubat dahil nakita ko na raw ang kanilang kuta. At bilang pag-iingat ay hindi na raw nila pwede akong buhayin. Kaya napakaripas ako ng takbo pero mabilis akong sinundan ni Saling at ng matandang babae. Sa puntong iyon ay nasaan yung aso silang dalawa. Hindi ko alintana ang mga humaharang sa aking mga talahib noon sapagkat isa lang ang iniisip ko ng mga oras na yon, ang makatakas at makalabas sa gubat na iyon. Hanggang sa madapa ako dahil sa isang ugat ng malaking puno roon. At maya-maya pa ay mabilis na tinalunan ako ng isang malaking aso. Agad niya akong sinakmal pero sinangga ko iyon gamit ang aking braso. Noong maalala kong suot ko pala ang mutya ay hinawakan ko siya sa ulo sabay balibag. Mabilis naman siyang bumalik sa anyong matandang babae. Hindi pa nga ako tuluyang nakatayo ay may humila naman kaagad ng paa ko at nakita ko roon si Saling.
Mabilis naman niya akong kinaladkad at saka ibinalik sa bakuran ng kubo. Lapain mo na siya, Joey. Ipakita mo sa kanyang aswang ka na at hindi ka na tao. Maya-maya pa ay nariyan na rin ang matandang binalibag ko kanina. Mataas ang talon niya galing sa isang malaking puno. Ang sabi nito ay kailangan patunayan ni Joey na aswang na siya sa harapan nila. Nakahiga pa rin ako sa lupa habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Bumuntong hininga naman si Joey at saka lumapit sa akin. Pasensya ka na, Leo, pero kailangan ko itong gawin. Sila na ang bago kong pamilya. Hindi na ako kabilang sa mundong ginagalawan mo. Noong handa na siyang sakmalin ako, ay mabilis kong ipinikit ang dalawang mata ko at inusal ang isang dasal na nabasa ko roon sa kapirasong papel. At noong idilat ko na ito, ay biglang humilom ang sugat sa braso ko na galing sa matandang babae. Agad akong tumayo at saka itinulak si Joey na nooy naglalaway na habang nagbabaga ang dalawang mata. Naalarma naman ang dalawang babae kaya sinugod nila ako. Pero dahil sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ng mutya, ay mabilis ko silang naiiwasan. Mukhang mahihirapan kami sa iyo, Leo. Paano mo natutuhan ang galing mo sa pag-iwas? At bakit sobrang liksi mo? At higit sa lahat, humilom pa yung sugat mo sa braso. Wala ka na roon. Mabuti pa'y tapusin na natin ito. Ang nangyari nga noon ay 3 laban sa 1. Mabilis din silang gumalaw pero hindi nila kayang sabayan ang bilis ko. Natatamaan ko ang 2 ng mga suntok, pero sa saling ay kaya niyang iwasan iyon. Hanggang sa sabay-sabay nila akong inatake. At hindi ko namalayan ang pagbulusok ng sugod ni Saling sa akin mula sa itaas. Kaya napuruhan niya ako, dahilan para matumba ako sa lupa. Mukhang dahil sa kwintas na suot mo nanggagaling ang lakas mo. Inapakan niya ang kamay ko at saka kinuha ang suot kong kwintas. Ngumiti siya ng matamis sa akin at saka sinakmal ang liig ko. Dahil doon ay napapasigaw ako sa sobrang sakit. Katapusan mo na, Leo! At sa mga oras na yon ay wala nang pag-asang mabuhay pa ako. Malaki na rin kasi ang sugat kong natatamo mula sa kanya. Hinawakan niya ang liig ko at saka itinaas ako. Noong handa na siyang tapusin ako, ay bigla na lamang niya akong nabitawan. Marahan siyang bumagsak sa lupa habang nakatirik ang 2 mata. Doon ko lang napagtanto na si Joey pala ang dahilan ng pagbagsak nito. Joey? Pero bakit? Hindi pa nga nakasagot noon si Joey sa tanong ko, ay inatake naman siya ng matanda. Kinalmot niya ito sa leeg at saka sumirit naman ang dugo. Napaluhod si Joey habang nakangiting nakatingin sa akin. Ang pagkakaibigan natin ay hindi matatapos kailanman. Salamat, Leo. Doon na siya tuluyang bumagsak sa lupa. Agad ko namang ibinaling ang atensyon ko sa matandang babae. Napansin ko naman ang kwintas sa kamay ni Saling, kaya mabilis ko yung dinampot at saka isinuot. Nanumbalik ang lakas ko at naghilom ang mga sugat ko sa buong katawan. Nararamdaman ko rin ang mainit na kuryente na namumuo sa katawan ko na unti-unting dumadaloy sa kamao ko. Animal kang matanda ka! Katapusan mo na! Agad kong pinalamon sa kanya ang kamao kong binabalot ng kuryente. Bumagsak ito sa lupa na animoy tinamaan ng isang malakas na kidlat mula sa kalangitan. Pagkatapos noon ay bumuhos naman ang malakas na ulan. At doon sa lugar na yon, doon ko na rin inilibing ang kaibigan kong si Joey. Dahil iniisip ko na kapag dinala ko pa siya sa amin, ay tiyak na pagkakaguluhan pa ito. At hindi malabong ako pa ang pagbibintangang pumatay sa kanya. Pagkatapos ng ulan na yon, ay sinunog ko ang kubo kasama ang 2 bangkay ng aswang. Lingid din sa kaalaman ni Maria ang buong nangyari sa akin. Hanggang sa huli ay pinatunayan pa rin ni Joey ang pagkakaibigan namin, na kahit nasa mahirap siyang sitwasyon at alanganin, ay pinili pa rin niyang iligtas ako kahit kamatayan pa niyang magiging kapalit.
Okay. Mas maangas siguro kung buong angkan siguro yung nakalaban niyang aswang, no? Tapos maipakita ang buong potensyal ng mutya ng kidlat. Pero yun talaga ang kwento. Hanggang doon lang. Maraming salamat mga kalakbay sa pakikinig ng kwentong ito. Hanggang sa muling kwento. Paalam.